Habang inaayos ko ang aking gamit, madaling araw ito, malungkot kasi may iiwanan ko ang mga taong nakapalibot sa akin. Malungkot kasi sa part ko, hindi ko akalain na mangyayari ito sa journey ko, na kailangan kong umalis para matuto ako sa buhay ko, sa environment na kinagagalawan ko. Hindi ko akalain na darating sa punto ng buhay ko na para matuto ako, kinakailangan ko na lumayo. Kasi hanggat hindi ko gagawin ito, na nakasandig ako o nakasandal ako ng husto kay Myra, hindi ako matututo sa buhay. Habang habang tinitiklop ko yung damit ko, iniisip ko na someday babalik ako sa sa barangay na buong buo ako, na may aral ako natutunan sa journey ko, na hindi ako nakasandal ng husto kay Myra, na darating sa point o sa yugto ng buhay ko na masasabi ko na kay Ate Myra na kaya ko na yung sarili ko, kaya ko nang kilusin kaya ko naman iobrahin yung sarili kong buhay na walang tumutulong sa akin. Tulad rin ng ginawa niya sa sarili niya. Kasi mga ka-diary, iniisip ko ng mga panahon na yan, pupunta ako ng probinsya, oo, para matuto, para may leksyon ako na matututunan sa buhay ko. And at the same time, kasi sabi nga ni Nanay Vivian, yung nanay ko sa simbahan, hanggat may tao pa nagtitiwala sa kakayanan na meron ka, hanggat may isang taong nagtitiwala sa kung ano man ang meron sa iyo, huwag kang titigil. Pagka wala na nagtiwala sa iyo na tao, isa lang ibig sabihin niyan, hindi na nila pinapaniwalaan ang kakayanan na meron ka. Yun yung prinsipyo ngayon na pinapanghawakan ko sa buhay ko, mga ka-diary, na kung saan kahit papaano sa katiting na pag-asa ko na si Ate Myra nang may tiwala pa rin sa akin. Kaya yung mga aral niya, yung mga tinuturo niya sa akin, patuloy ko pa rin ina-apply hanggang ngayon sa buhay ko, sa journey ko dito sa aking at sa pagpunta ko sa probinsya, mga ka-diary. So malungkot lang din kasi kailangan mag-part ways kami ni Ate Myra para may matutunan ako. Pero sa new beginning ko doon sa tawag doon sa probinsya, may bago akong adventure at aral na mai-implement ko sa pang-araw-araw ko na buhay. Yun yung mina-mindset ko sa aking pagkatao. So ayun, tinapos ko lang yan, then natulog na uli ako diyan. Nagbalik ako tulog kasi inaantok pa ako dahil nga sa sobrang pagod ko sa paggawa ng swan. So mga hapon na to, mga ka-diary, i-voice over ko na lang lahat. Mga hapon na tong ginawa ko, mga bandang hindi naman hapon na mga bandang alas 11 ng umaga, ginawa ko na itong proyekto na to. Kasi kay Mama Tet na yung ginagawa ko, kay Sek More. So yun nga, habang ginagawa ko to, malungkot kasi una sa lahat, hindi ko rin akalain na gagawa ako ng ganito as a farewell gift sa kanila. So ang iba dyan na pamigay ko na kay Myra,
para i-distribute na sa mga gusto kong bigyan ng swan at dahil ng base. Meron na rin doon naman, ang hindi ko lang nagawa, sayang nga hindi ko nagawan si Dr. Carla. Pero si Ate May, nagawan ko siya ng special talaga yun sa kanya, siya talaga inuna ko. Yun nga, yung pinakita ko sa inyong swan, mga ka-diary. So, ayun na nga. Pagtapos niyan, ginluhan ko na rin. And then, yun na yung panghuli kong ginawa. Tapos, naligo na rin ako para i-ready naman yung sarili ko papunta ng airport. Sayang nga hindi na ako nagkaroon ng time para mag-spend time kay Myra kasi nga dahil diyan sa project na yan, hindi ko rin na-control o na-consume yung araw ko, yung panahon ko sa paggawa niyan kasi inaabot ako ng linggo diyan. So, tinamad din kasi ako, napagod na rin kasi ako diyan mga ka-diary sa sobrang dami kong ginawa at nagpagawa sa akin ng ganyan na hindi, yung iba kasi hindi ko rin na rin nagawa ng ganyan mga ka-diary. So, ayun lang. Tapos niya, naglinis pa ako ng bahay. Hindi ko na rin napakita dyan. Kaya puros paggawa na lang ng swan yung naipakita ko. Hindi ko na rin nagawa yung farewell letter ko kay Myra. Siguro pag nagpadala ako, baka sa December, nag-iipon ako ng pera, papadala ako sa kanya ng special na regalo for December naman mga ka-diary. So, diyan puputulin ko na yung video, then dadako ako papakita ko naman sa inyo yung tawag doon, yung pagbiyahe ko sa papuntang airport. Ito, bumabiyahe na kami ni Tatang. Yan yung sinakya ko kasi si Tatang, nagkahabal-habal talaga kasi yun. Also, pinaarkilahan talaga ni Myra yan para safe ako makarating sa airport mga ka-diary. So, nakakalungkot lang din kasi mga ka-diary kasi aalis na ako papunta ng probinsya kasi mamimiss ko sila Ate Myra eh. Hindi na rin naman ako makakabalik, not unless na kung mag-iipon ako ng pambalik ko dyan. Baka next year na sa birthday, tuwing birthday talaga ni Ate Myra, nanun pa ako na nangako kasi ako sa sarili ko na babalik talaga ako doon kahit 2 araw lang, 3 araw lang. Pag-iipunan ko talaga yung round trip ticket papunta ng probinsya. So, naging mabagalan yung biyahe kasi nga mga ka-diary, umulan. Sabi kasi ni Tatang, yung ganyan daw na biyahe is magiging traffic talaga kasi nga umulan daw kasi. Kaya ganyan kabagal yung takbo namin. So, ayun lang, supportive din sa Ate Myra kasi nga siya yung nag-ano sa akin eh. Siya yung nag-asikaso talaga, pinak niya pa yung para hindi yung bag ko para hindi na mabasa ng ulan. Kahit sa huling pagkakataon, kahit nagtalo man kami noon, pero sobrang hands-on siya sa akin. Sa sinasabi niya sa akin, sabihin mo dun sa kay Tatang, yung driver, kung saan terminal ka, kung ano yung mo, kung paano ka makakarating doon, magtanong ka para hindi ka maligaw kasi tanga daw, kasi alam niya kasi na tanga ako sa daan mga ka-diary. So, ang next update ko sa inyo is yung nandoon na ako sa airport mga ka-diary. 1 hour later. So ayun nga, nakakapagod na yung biyahe at nakakatakot sa daan. Kasi, una sa lahat, umulan kanina kasi nung lumakaskas kanina yung ulan. Pero nakarating naman ako na matiwasay dito sa airport mga ka-diary. Dito ako ngayon sa mismong gate ko. Ano pa lang yung boarding, Tacloban. Kasi yung alis ko talaga is
6:40 ng gabi. So, time check, it's 4:57 mga ka-diary. Nandito lang ako nakaupo dito sa sa tawag dun? Sa mismong gate 10. Marami rin mga ka-diary. Marami rin nagsisiuwian niya yung kahit katapusan na ng August. Maraming mga taong ano dito. So, kwento ko lang din sa inyo. Hindi ko na kasi na videoan kanina kung napansin nyo rin naman. Hindi na ako nakapag-video nung ginagayak yung nahanda ni Myra yung gamit ko. Sobrang nakakalungkot lang din. Kasi aalis ako, hindi na ako babalik dun sa San Martin, ganyan. Umiyak nga ako nung umano ko kay Sik eh. Kasi sa totoo lang mga ka-diary sa post ko. Malungkot ako na masaya. Malungkot kasi aalis ako ng permanente na sa San Martin. Masaya kasi alam ko na doon ako matututo, doon ako lalago sa adventure ko doon, ng pamatagalang adventure. Kasi mga ka-diary, sa totoo lang, hindi biro tong desisyon ko. Sabi nga ni Myra, nagtatrabaho lang kita, umalis ka. Pero desisyon ko to kasi nga mga ka-diary, gusto ko din kasi na sabi niya kasi hanggat nandito ka sa San Martin, ganyan, hindi ka rin matututo. So, naisipan ko na para matuto ko, kailangan kong pumunta sa isang lugar kasi hanggat nandun ako sa San Martin, sa barangay namin, lagi ako nakasanda kay Myra. Paano ako matututo? So, ayun na nga. Hindi ako matututo sa isang bagay kung hindi ko susubukan. Hindi ako matututo sa isang mundo kung hindi ko lalakasan ang mundo ko, ang loob ko. So, ayun. Alam ko, nagpapasalamat din ako kay Ate Myra. Kasi, sa tapang na binigay niya sa akin, sa lakas ng loob na tinuro niya sa akin. Kahit sa una't huling pagkakataon mga ka-diary, tinulungan niya pa rin ako gumaya, inayos yung bag, lahat, supportahan niya. Mike, kung napapanood mo to, maraming salamat sa great adventure na ibinigay mo sa akin. Great, maraming salamat sa tulong mo sa akin. Gagawa ako mamaya ng i-upload ko to ngayon, double upload tayo. Kasi gagawa ako, pagpupuyatan ko to kahit hindi ko kahit kinabukasan ko na to gagawin. Pipilitin kong matapos to. Papa, salamat ako sa lahat. Para sa akin, ikaw yung kaibigan ko, superhero. Superhero ka sa puso ko. Dahil tinuruan niya kasi ako na gumawa ng tama. So, itutur ko muna kayo dito mga ka-diary sa airport para makita nyo rin. Meanwhile. So, ito yung makikita mo mga ka-diary. Meron silang vending machine dito. Ayan. Pagawaan ata ito ng okay. Ayun kasi mayroong mga guide to so marami ka rin naman pagpipilian dito mga ka-diary na kakainan sa airport. Kasi lang kung kakainan lang, doble yung presyo nga ng mga pagkain dito mga ka-diary.
Kasi na 85, 75, 75, 95, 85. Yung mga presyo nila dito mga ka-diary. So, yung siopaw nila is 55 pesos. Eh, sa labas dyan. Labas, 30 lang yun. Sa bag, ay, sorry. Tapos, dun sa dulo, may kainan din dun mga ka-diary. So, dami na din tao na nagsisialisan. So, may 1 hour pa ako dito sa, kasi 6:40 yung departure time ko. Hindi ko lang alam kung madidelay pa ang ang alis ko. So, may mga Krispy Kreme dito na pwedeng kainan. So, dami nga talaga may pasalubong na Krispy Kreme. Kaso lang, paano magpapasalubong? Wala kang pera. Kunti lang yung pera ko dito. Bukas pa yung ano ko. So, meron din silang dito, cozy kitchen. Yan, dami din kumakain dito. Actually, talaga mga expensive talaga yung E2605 and E2354. You may now proceed and pay actually mga ka-diary. for the distribution of your complimentary Oh, sorry po. So, distribution process, kindly bring your Meron delayed flight mga ka-diary dito. ID and your boarding pass for verification. Hindi ko rin alam kung ano yung delayed flight dito. Basta meron pagka, tignan natin dito. Sa mga ka-diary. Delayed flight. Ayan o. Ha? Delayed flight 2140. Gate 14, ayan o. Gate 14. Boarding Tacloban. So may delayed flight kaso lang hindi yan sa ating mga ka-diary kasi 1840 tayo papuntang Bacolod sa gate 10. So Tacloban pa lang ngayon. So hindi tayo madidelay. Hindi ko lang din alam kasi kahit naman madelay yung biyahe natin mga ka-diary, sabi nila may complimentary food naman daw sila na pinamimigay. So kasi due to the weather, tingnan nyo kasi mga ka-diary, yung kulimlim kasi yung panahon ngayon mga ka-diary. Kaya maraming mga delayed flight ngayon. So, ayun, ito na yung pinaka dulo ng ano, ng airport. Gusto ko nga kumain ng noodles. Kaso lang, mahal din naman yung noodles dito, mga ka-diary. So, ito na yung pinaka dulo nila. Iba, nagsisikainan na. Pagdating kasi doon sa dulo mga ka-diary, parang may playpen. May playpen sila, may spa. Actually, dito ako sa nung pumunta ako ng Cebu. Dito ako sa gate 18. Ngayon naman kasi nalipat ako sa gate 10. So, may infant feeding station sila. Tapos, mayroon kiddie traveling luggage. So, ito, playpen. Yan. Gate 18, Bacolod. So, ayun. Punta naman tayo sa kabila. So, pupunta na ako ngayon sa kabila, mga ka-diary. Kasi paikot to yung na to mga ka-diary. Yung lugar na to. Pagka kasi akong bumabiyahe, para hindi ako maboring, iniikot ko lang to yung airport. Kasi, nga pala, tips lang. Kung sasakay kayo tawag dun, kung babiyahe kayo, mas maganda kung magpapabook kayo sa mismong app nila. Kasi doon sa app mismo nila, pwede kang hindi na hassle. Kasi hindi ko akalain kasi tinanong na ako kung may QR. So, ang ginawa ko, sinabi ko rin na may QR code ako. So, dire-diretso na ako, hindi na ako pipila na pakahaba para sa check-in. So, pwede, pagka electronic ticket ka pala, hindi ka na pipila ng check-in, diretso ka na sa X-ray. Tapos, so nag-X-ray ako mga ka-diary. Ang dami nang nagbago dito sa airport. Yung X-ray nila mga ka-diary, meron na sa body, tapos meron pa sila tinitignan na para monitor doon sa X-ray. Tapos kakapain ka.
Kung lalaki ka, may kakapasay na lalaki. Kung babae ka, meron dito kapasay na babae. So, hindi ko rin alam kung yung yung flight ko is madidelay din. Kasi some of the flights na papunta sa pupuntahan ko is na-delay na. So, according doon sa flight na yon, may complimentary naman silang pinamimigay. Complimentary food sa Mabuhay Lounge nila. Basta daw, dalhin lang daw yung ticket. Kasi kahit mag-i-ticket ka mga ka-diary, ano rin naman eh, kahit naman mag-i-ticket ka, papakita mo lang yung sa cellphone mo, mga ka-diary, then okay na eh. So, ito na yung kabilang Later. masyadong kainan dito. So, lalabas tayo ulit dun sa pinasukan natin kanina. Kasi mas maraming kainan dun sa mismong lugar na pinanggalingan natin mga kagayari. Yung iba nga, nagpapahinga na. Kasi nga, gabi pa yung biyahe nila. Ayan mga kadaya. Ito yung kabila ng airport. So ito, ayan. Meron silang charging station. Pwede ka mag-charge. So mamaya din ako pwesto. Tapos pagka time check mga ka-diary is 5:12. Matagal pa. Dami nung ilang oras na tayo. 8:06, Bacolod din. Dami nang bumabiyahing Bacolod. Cebu Pacific ata, hindi ko rin alam mga ka-diary. Can they proceed na gate number 7? Basta, ito kasi, dire-diretso ka na dito. Ito kasi pinakabaloob na nito. Mag-check-in ka, ganyan. Ito, marami rin mga flights dito kasi konti nga lang yung tumatambay dito. Yan. Meron din naman kainan sila dito eh. Lahat nga ng gilid dito. May mga kainan yan, may henlin. Tapos, ano pa ba? Merong cartoonings. Ayan, tingnan niya tayo. Bottled water, soda. Mahal ang bottled water nila. 60 pesos. Isin ko na lang itong gutom ko yung uhaw ko mga kaday. Yan. Ayan o. Ayan yung dito ko galing kanina. Yan, may scanner sila. Yan is yung scanner. When yung body scanner nila. So, din tayo sa dulo. Tignan natin kung ano yung ganap nila doon. Mga ka-diary. Kasi hindi ko pa ito naiikot yung terminal 2. Actually, naikot ko na rin. Kasi lang marami rin naman kasi mga ka-diary nagbago. Nagbago yung patakaran, yung mga ka-diary. Yung mga view, ganyan. So, may cozy kitchen din dito mga ka-diary. Naghanap kasi ako na mainit na tubig. Hindi naman ako nilalamig kasi. Ang hinahanap ko yung pwede ko timplahan ng gatas ni Maymay. Kasi meron siya kasing binigay sa akin 2 piraso na gatas. Ito wala masyadong tao. Ewan ko kung anong flight to. So, ayun, sa dulo, meron din mga kainan. Tiyaga lang kasi talaga. So, ayun na nga, mga ka-diary. Dito, kasi, hindi ko alam kung anong flight to, kung anong pero yung airport na to mga ka-diary, local lang to. Ayun, local. Ayun, siguro mga souvenir. Mga souvenir items, convenience store, ganyan. May mulak nga rin dito eh. Ayun, mga ka-diary, may mulak din sila dito. Ayun, may mulak. Yan. Patabi naman ng mulak is yung Goto King. Tapos, doon sa dulo, may mga vendo machine. So, ito, meron din, yan.
So, tignan natin kung ano yung makikita dito sa vending machine nila mga ka-diary ko magkano. So, dito, UCC. 90, 90, 90. Puros 90. Wala mga mura. So, dito naman is 30 piso. Cashless lang dito. Actually, may cash naman ako sa Gcash ko eh. Kaso lang, ayun niya, 60, 95, 85, ayun nga, 80. So, ito, hot water small cup. Ayun nga. Days na delivery per service. Yan, free. So, ito, cashless na kasi ngayon yung mga bendo machine mga kadayan. Actually, cash naman kasi ako. Kaso lang, ang problema nga, hindi ko alam kung magkano. Yung, ayan o. So, ayun na yung makikita dito mga ka-diary sa bawat kanto ng airport. Babalik na ako doon mga ka-diary. Then, pag boarding na ako, balitaan ko kayo mga ka-diary. A few moments later. So, time check mga ka-diary, 6:15 na ng gabi. So, ayun, tumawag ako kay Ate Mayra. Nang nakausap ko siya sa ulit rin pagkakataon. Para kaya ko na ituloy. Nababalugan na naman daw ako. So, 6:15 na. So, supposed to be ang boarding time natin is malabo pa rin yung mata ko. Is 6:40. So, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 20, 22. May 25 minutes pa tayo mga kada. Session na kayo, hindi ako magbilang kasi hindi nga ako marunong magbilang ng oras. Well, ayan o, PR 21 bound for Bacolod. So marami na rin mga nakaabang dito na papuntang Bacolod mga ka-diary kasi 6:40 is boarding time na. So, ayun talaga ako mga ka-diary sa totoo lang. Wala pa akong hapunan. Huli ko yun, tanghalian eh. So, gutom na inaabot ko. Sana sa bahay. Iimo na tayo. Iimo na ako mga ka-diabetes. Eventually. Guys, boarding na tayo. Gabi na. Buti na maaga ngayon yung boarding. 6:30 lang. Alam ko, buti pa tayo ng 6:40. So, ayun, boarding na ako. Isilap ko na ito sa Manila. Hindi na ako babalik. Lungkot lang din kasi iiwanan ko nga si Ate Mayra. Pero yun nga, kanya nga sa hindi raw ako matutulog kung lagi ako nakadikit sa kanya. So, yun lang. Kung dito pa alis na kami mga pa-boarding na ako makakaya. Salitaan ko na lang tayo pagka-nagin ako sa paglapag sa pupuntahan kong probinsya. Dito na ako sa loob ng airport ng Kadayari. Ay, kano mga Kadayari. Lungkot na lang. Kasi, alis na ako Manila, di na ako babalik. Nakakamiss lang din. Ang iniisip ko na ng mga Kadayari is, mapapabuti ako. Mapapaayos ako sa pupuntahan kong lugar. Kasi sabi nga ni Mayra, hindi daw matutulog kapag hindi ko susubukan, di ba? Hindi ako matututo kung hindi ko itatry yung environment doon. Kasi kung lagi ako nakasandik sa kanila, naasa ako sa kanya, hindi ko matututunan ang nature ng buhay. So, kaya thankful lang din kasi ako sa mga itinuro sa akin ni Mayra. Sa mga aral na binigay niya sa akin. Nadababaunin ko
kahit saan ako magpunta. Nagpapasalamat din ako dahil sa loob ng isang taon, ibinigay siya ni Nazareno sa akin para maging gabay ko sa pang-araw-araw. So, malungkot. Pero kailangan kong maging matibay, matatag. Kasi yun naman talaga yung tinuro niya sa akin, maging malakas ang loob, naharapin ang hamon ng buhay, maging matibay ang loob ko. Huwag ako mapapanghinaan ng loob. Kahit saan ako pumunta, ituloy ko lang yung pangarap ko sa buhay. Dahil balang araw, sinasabi niya sa akin, matutupad ko ang mga pangarap ko sa buhay ko. Araw na dala ko up to this point sa journey ng buhay ko, mga kadayan. Na hindi ko malilimutan sa pag-i-stay ko dun sa barangay na yun. Nagpapasalamat din ako sa kay Ate Mayra dahil kay Ate Mayra, kay Ate Sek, kay Mama Tet, sa lahat na sumuporta, gumabay sa akin all throughout my journey for almost 1 year and 3 months, mga kadayan. So, iniintay lang tumapuno yung aeroplano. Then, alis na kami. Napaaga nga napaaga nga mga ka-diary yung boarding namin. Hindi siya na-delay, mabuti na lang. Kasi napapagod na ako. Nagugutom na rin ako. So, balita ako na lang kayo kung saan ako kakain doon sa probinsya, mga ka-diary. Kung sa bahay pa or sa labas, hindi ko rin sure, mga ka-diary. So, kita tayo mamaya pag ng aeroplano, mga ka-diary. A few moments later. So, kakababa ko ng mga ka-diary sa airport, sa aeroplano. So, yun na ako. Papasok na ako sa baggage, sa sa exit. Pero bago ako mag-exit, mga ka-diary, ihi muna ako, hindi ako makaihi dun, mga ka-diary. Kasi, yun nga, nasa gitna kasi ako. Tapos, namigay sila dun kanina ng biskwit. Pagkatapos, inano ko na lang tapos uminom ako ng gatas ni Ate Mayra. So, ayun, exit na ako, nandun na raw yung mga ka-diary, yung magsusundo sa akin sa baba. Pero bago tayo lumabas, ihi muna ako, then salubungin na natin sila, mga ka-diary. The next day,